para po sa topic natin na Old Testament theology, dito po ay additional video na idadagdag ko patungkol sa genealogy of Jesus. So as promised, mas lalalim tayo sa Old Testament. So para sa may Old Testament, yung Old Testament po ay preparation for the coming of Jesus Christ. So dito po ay yung para po sa video na to, tatalakayin po natin yung genealogy. So pag sinabi po nating genealogy, ang ibig sabihin po niyan ay lineage, pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo sa linlahi. So mula po kay Adam, patungo po kay Jesus Christ. So yan po yung tatalakayin po natin. So si Adan po, syempre, ang asawa niya ay si Eva. At ang pangako po sa Genesis chapter 3, lagay muna natin dito, chapter 3 verse 15. Okay? Yan po yung tinatawag na Prot-Evangelium. Prot-Evangelium. Yan, Prot-Evangelium. Ibig sabihin po yan, first gospel. Ito po yung first announcement of the good news that Jesus Christ, the Messiah, will be born. Siya po yung anak ni Eva. So, anong role ni Jesus Christ? Siya po yung dudurog sa ulo ni Satanas. So, from Adam, kaya po mahalaga na i-trace yung genealogy ni Jesus Christ from Eve hanggang sa kay Noah to Abraham to David. So, yan po yung mga importanteng covenant po. Importanteng dapat nating malaman sa Old Testament. So, si Adan at si Eva po, nagkaanak po sila. Una si Cain at si Abel. Ang problema po, si Cain pinatay si Abel. So, wala na. Ngayon, si Jesus Christ, hindi naman manggagaling kay Cain. Nanggaling po siya kay Seth. Yun yung isa pang anak nila, Eva at Adan. Si Seth, galing sa kanya si Noah. Okay? Bibilisan lang po natin para makita natin yung pagkakasunod-sunod. Now, si Noah po, nagkaroon po ng covenant kay Noah, yung rainbow. Yung rainbow po ay sign na hindi niya nagugunawin yung mundo. I-preserve niya yung creation. Yan po yung katunayan na salamat sa Panginoon, hindi tayo give up ng Panginoon na gunawin na yung mundo at magsimula na lang ng panibago. Ibig sabihin, yung Diyos, yung nilikha niya yung all of creation, hindi niya sinukuan. Sabi niya, i-restore ko yan sa pamamagitan ng Messiah. Kaya po yung rainbow, ito ay patungkol kay Jesus Christ, na yung preservation of creation hanggang sa restoration, mangyayari yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, from Noah, naligtas yung kanyang pamilya, no? si Ham, Shem, and Japheth, yung kanilang mga asawa and asawa ni Noah. Now, si Jesus po galing kay Shem. Okay? To Arphaxad, Shelah, Terah, hanggang kay Abraham. Si Abraham naman po, nangako na naman yung Diyos kay Abraham. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Messiah, and through the Messiah, all the nations on earth will be blessed. So ito po ay, ito yung tinatawag nating Abrahamic blessings. Lahat ng mga bansa ay mapapagpala sa pamamagitan ng Messiah. Anong klaseng pagmapala yun? Makita niyo po sa Book of Acts, yung blessing na yun is to turn them away from their wicked ways. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagsisisi yung lahat ng mga bansa. Sila'y manunumbalik sa Diyos. So that's the Abrahamic blessings. And then yung anak po ni Abraham, meron pa siyang anak, si anak niya kay Hagar, si Ishmael. Diyan po nanggaling yung mga Muslim. Yung mga, not mga Muslim, mga Arab. Mga Arab people. Kaya po yung mga Arab, sinasabi nila, galing din sila kay Abraham. Now, mula kay Isaac, galing sa kanya yung Israel. Kaya yung mga Israelita, yung mga Jewish people, mga Arab, pati yung mga Christians, tayo, tinitrace natin yung ama natin sa pananampalataya, si Abraham. Okay? We are spiritual children of Abraham. Yung mga Israelita naman, they are physical children of Abraham through Isaac and Jacob. Yung mga Arab naman, they were also physical children of Abraham through Ishmael. Kaso anak sa pagkaalipin kay Hagar.
So, yung promise ng Diyos ay dumaan kay Isaac, not Ishmael, papunta kay Jacob. Si Jacob po nagkaroon ng 4 na asawa. Yung 4 na asawa po ni Jacob ay, si Leah, si Rachel, tapos yung dalawa nilang kasambahay, naging concubine, si Zilpah and Bilhah. So, galing po kay Jacob at si Leah, yung anak nila si Judah. Yan na po yan, si Judah. Si Judah, kaya po si Jesus Christ, lagyan natin dito, no? Genesis 49:10. Nung pinangakuan basically may prophecy, may promise kay Judah na mula sa kanyang lahi ipapanganak yung Messiah at lahat ng mga bansa ay susunod dun sa Messiah na yon. Genesis 49:10 yun. Very important promise in the Old Testament. So sabi rin, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff between his feet until the Messiah comes, or yung Shiloh, and the obedience of the nations is his. So lahat susunod dun sa anak ni Judah. Kaya tinatawag si Jesus Christ na Lion of Judah. So, Judah, Perez, Hezron, Ram, hanggang kay Jesse. Si Jesse yung tatay ni David. Now, si David rin, pinangakuan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay David, David, mula sa iyong lahi, papanganak ang Messiah, and he will rule the nations. No? Si Jesus yung maghari sa lahat ng mga bansa. So, very important promise po yun or covenant. Kaya po may tinatawag tayong Davidic covenant, kasunduan ng Diyos at si David. Meron tayong tinatawag na Abrahamic covenant, kasunduan ng Diyos at si Abraham. And then yung covenant ng Diyos kila Adam and Eve, no, na ipapanganak yung Messiah. So, from David, eto na po. Marami, sabi kasi ng Panginoon, hindi mapapatid yung lahi ni David hanggat hindi pinapanganak yung Messiah. So, eto yung mga lines of, eto yung salinlahi ng mga kings from Solomon. So, si Solomon, yan yung mga kings of Judah, hanggang sa dumating kay Jeconiah. Now, of course, maraming mga istorya pa yan dyan. Bibilisan lang natin. May problema kasi dito kay Jeconiah eh. Dito kay Jeconiah, sinumpa yung lahi niya eh. Kaya kay Jeconiah, I can only imagine, no, na si Satan sinusundan yung lahi ni Jesus Christ. Tsaka yung mga pangako. Maybe, nagulantang si Satanas dito kay Jeconiah. Kasi siguro ina-expect ni Satan na si Jesus Christ manggagaling kay Jeconiah. Ang problema, ito sinumpa to si Jeconiah. Hindi na sa kanya manggagaling yung Messiah. So, nakat yung line dito. Though, dyan pa rin galing si Joseph. Pero, si Joseph, hindi niya physical na anak si Jesus. Bakit? Kasi si Jesus Christ ay pinanganak ng isang berhen. Ito si Jeconiah, he was cursed. So, dito siguro nagulantang si Satanas saan baga manggagaling si Jesus Christ, no? Kasi naputol yung lahi eh. Pero meanwhile, ang Diyos kumikilos sa ibang line pala. Dito kay Nathan, sa isang anak ni David. Ang ibig sabihin ng Nathan ay he gave. Si Nathan, to make the long story short, diyan galing si Mary na physical na anak niya si Jesus Christ. Kasi virgin birth eh. So, basically si Lord kumilos through David, through Nathan, through Mary. Etong si Jeconiah, sinumpa. Something interesting, no? Kasi kung ako yung Diablo, susundan ko yung salinlahi ni papatayin ko talaga yan eh. Dito siguro nagulantang si Satan kay Jeconiah. Di niya na siguro nasundan hanggang sa pinanganak si Jesus Christ. Huli na ang lahat. Hindi ko alam kung ano nangyari sa spiritual realm, no? Pero before pa ipanganak si Jesus, he was also attempting to kill Jesus Christ through Herod. May mga ganun pa palang mga events. Pilit pinapatay ni Satan yung salinlahi ni Jesus Christ. Nung pinanganak si Jesus Christ, 2 years old na siya nung pinagpapatay yung mga bata sa Bethlehem. So that was another attempt to kill the Messiah. So yan po yung Old Testament.
real quick lang, no? 10 minutes, ang dami na nating na-cover halos buong Old Testament. Yan po yung salinlahi ni Jesus Christ. So, I hope nagkaroon tayo ng idea. Actually, ito yung nagpapalakas sa pananampalataya ko na, teka, may prophecy. Pero lahat ng prophecy tinupad ni Jesus Christ. Kaya ako naniniwala sa Bible. Kaya nananampalataya ako sa Diyos, nananampalataya ako kay Jesus Christ, naniniwala ako sa Bible. Kasi merong prophecy, lahat ng yung tinupad ni Jesus Christ. Pati yung salinlahi ni Jesus Christ na nagpapatunay lang na totoo yung Bible. Mahabang talakayan yan, pero I hope meron kayong natutunan at tumatag rin kayo sa pananampalataya at pagkakakunawa ng Old Testament, especially yung genealogy ni Jesus Christ. So yun lamang po. God bless you po. Pagpalain ka natin, Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.